Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-arangkada ng PUV Modernization Program sa kabila ng resolusyon sa Senado na ipreno ang pagpapatupad nito. I disagree with them because sinasabi nila binadali. This has been postponed 7 times. And those that have been objecting or we have been crying out and been asking for suspension are in the minority. So pakinggan natin yung majority. At ang majority sinasabi ituloy natin. So that's what we will do. Giit ng Pangulo, 80% na ang nagpa-consolidate, kaya't marapat umano na pakinggan ang sinasabi ng nakararami. Sa resolusyon ng Senado na pinirmahan ng 22 senador, inirekomenda ang pansamantalang pagtigil sa pagpapatupad ng programa. Yan ay para umano maresolba ang valid at urgent concerns ng mga apektadong tsuper, operator at grupo. Ang di naman pagsang-ayon ng Pangulo sa resolusyon, tinawag ng transport group na Piston na sadyang pagtanggi na kilalanin ang paghihirap na dulot ng programa. Magkakasa naman ang grupong Manibela ng malakihang protesta bilang tugon sa pahayag ng Pangulo. Naghain ng panibagong reklamong plunder si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at ilang dating opisyal ng Duterte administration. Kaugnayan sa umano'y maanumalyang pagbili ng Philippine Navy ng barko noong 2018. Nakatutok si Salima Refran. Dala ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga dokumentong susuporta sa reklamong plunder na kanyang inihain sa Department of Justice laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo para sa maanumalya umanong 16 billion peso Navy frigate deal noong 2018. Pinilipit nila yung kamay ng Philippine Navy para lunukin at tanggapin yung mga pabor dun sa private contractor. At nung nang pumalag yung Philippine Navy, pinatanggal siya sa pwesto. At naglagay siya ng isang bata niya na opisyal na willing tanggapin yung anomalous na contract na yun. Yun. At dahil dyan, malaki yung dumagdag yung kita ng private contractor at the expense of the Philippine Navy. Mismong si Duterte ang nagsabi na nang himasok siya dun sa kontrata na yan, sa SONA niya sinabi ito. Na inutusan niya si Bongo na manghimasok. Kasama ring inireklamo si dating DBM Procurement Service Head Christopher Lau, dating Philippine Navy Chief Admiral Robert M. Pedrad, 7 iba pa, at iba pang mga sangkot na wala pang pagkakakilanlan. Yan si Christopher Lau, bagman niya ni Bongo, no? At siya ang unang humarap dun sa mga Navy officers at tinutulak yun nga yung proposal nung private contractor para baguhin yung mga equipment na ibibigay dun sa Navy. Si Bongo naman bagman ni Duterte. Panahon ng Administrasyong Aquino nang bumili ang Pilipinas ng 2 frigate o barkong pandigma. Pero ang kontratang yan, inireklamong nabago sa Administrasyong Duterte, partikular sa equipment at mga gamit sa loob ng barko. Dapat yung end user, yung branch of service ang masusunod. No? Kung ano yung kailangan nila sa ground, kung ano yung ikabubuti ng mga sundalo natin, yun dapat ang masusunod at hindi yung mga kagustuhan ng mga kontratista at mga korap na opisyal sa kung saan man, ano? Ang akusasyon tinawag ni Senador Go na paulit-ulit at propaganda. Sa investigasyon ng Senado, wala raw umanong nakitang anomalya. Paninira lang umano ito laban sa kanya at sa dating Pangulo. Gayunman, bukas daw siya sa hakbang para tuldukan ang anyay kasinungalingan. Patuloy pang kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni na dating Pangulong Duterte, Lau at M. Pedrad. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras.
Iniimbestiga na ng NBI kung posibleng sangkot sa oil smuggling ang sumadsad na MV Mirola 1 sa Mariveles. Sabay niya ng ikinakasangakbang para sipsipin ang mga langis na karga ng 2 lumubog na motor tanker sa Bataan. Nakatutok si Mark Salazar. Sa recovery operation ng MT Terra Nova sa Bataan, tumutulong ang US Coast Guard dahil sa laki ng potential marine ecological damage kung hindi maaabatan ng oil spill. Nasa 1.4 million liters kasi ang industrial oil na karga ng lumubog na MT Terra Nova. Diniscuss po natin sa kanila yung current situation ng motor tanker Terra Nova, yung pong specific details po niya, like for example, depth of water, ano po yung position po ng barko, ano po yung mga ginawa na po natin sa underwater operation po natin, at ano po yung mga containment measures na ginagawa din po natin sa ibabaw naman po, based po dun sa oil sheen na nakikita. Kasama ang mga Amerikano, nagsagawa kanina ang Philippine Coast Guard ng simulation kung paano nila hihigupin mula sa lumubog na MT Terra Nova ang langis para isalin sa mga plastic container na ito. Nagpapatuloy rin ang recovery operation sa MT Bradley para palutangin naman ang buong barko. Nakahanda na raw ang siphoning pipes para rito. Ang mangyayari po nito, hihigupin po nung siphoning pipes na yon yung mga sea water inside the said vessel para po siya ay mag-afloat. And then kapag afloat na po siya, saka po hihigupin naman yung 5,500 liters ng diesel oil dito po sa motor tanker Bradley. Sa 3 barkong lumubog o sumadsad nung kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat, pinakamaraming tanong dito sa MV Mirola 1. Wala itong kargang langis pero lumalabas na iligal ang kanilang mga biyahe na ngayon lang nabisto. Bakit din daw nagtatago ang mga crew nito? Sa initial information po talagang yan ay tumakas po sila noong pong kasagsagan na masama yung panahon. Bakit tumakas, sir? Iyon po sir yung iimbestigahan ng ating joint investigation team. Pumasok na rin ang NBI sa investigasyon dahil sa anggulo ng oil smuggling. Nauna nang itinanggi ng MT Terra Nova ang alegasyon. Sinisikap naman ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamunuan ng MT Bradley at MV Mirola 1. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ipinasapina ng Senado at NBI ang 2 inirereklamong sangkot sa pang-aabuso umano kay Sandro Mulak. Naging emosyonal naman ang ama ni Sandro na si Nino Mulak nang humarap sa pagdinig ng Senado. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi napigilang maiyak ng aktor na si Nino Mulak sa pagdinig ng Senado sa mga alegasyon ng sexual harassment sa entertainment industry. Masama ang loob niya sa 2 nang abuso umano sa anak na si Sandro Mulak. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman. Naglabas din siya ng hinanakit sa 2 inirereklamo ng kanyang anak na sina Jojo Nodes at Richard Cruz. Ang masakit pa raw, si Nones, nakatrabaho niya sa ilang proyekto. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Kaya hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kailan ko na lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero sobrang sama ko yung loob ko talaga kay Jojo Nones. Tapos ngayon, binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Binabaliktad niya na Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila. Kwento ni Nino, sa nakababatang kapatid unang nagkwento si Sandro. Makita niyo lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya. Sinabi sa akin niya noon, sinabihan daw siya ng kuya niya na ay bro, sana wag mangyari sa inyo nangyari sa akin. Sa kanya kasi ulo sinabi ni Sandro, yun nangyari kesa sa akin.
Tumaas ang blood pressure ni Nino kaya sinuspindi ang pagdinig. Hindi dumalo sa pagdinig sina Cruz at Nones. Sa kanilang letter of regret, pinaliwanag nila na hindi sila makakasagot sa paksa ng pagdinig ukol sa policies ng media companies sa sexual harassment. Hindi naman daw kasi sila regular na empleyado at consultant lang daw sa network. Meron na rin daw kasong kriminal na inihain laban sa kanila si Sandro, akusasyong mariin naman nilang itinanggi. Statements that has been stated here in this letter are unacceptable. I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. Huwag niyo i-preempt yung aming mga tanong. Pinasabpi na sila para dumalo sa susunod na pagdinig. Ipapasabpi na rin sana si Sandro na bigong makadalo pero walang iprinisintang medical certificate. Pero tinanggap ang paliwanag ng kanyang abogado at ng NBI. Sandro has just undergone something that has inflicted emotional and psychological trauma. So he is not in the mental and emotional state to be attending a hearing now. Mr. Sandro Mulak po ay still undergoing psychiatric evaluation po. And psychological. So hindi po siya maaaring makadulog dahil advice po na ilimit ang kanyang pagsasalita tungkol sa mga pangyayari po. If you're going to invite Sandro here, baka additional pain na naman para abutin niya yan or whatever trauma na abutin niya. Ayon naman kay GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, hindi regular na empleyado ng GMA Network sina Nones at Cruz, pero obligado pa rin silang sumunod sa mga polisiya ng network na nagsasagawa na ng sariling investigasyon. GMA does not condone, it also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. We already submitted to the committee our code of conduct and our policies against sexual harassment and procedures against that. We immediately took jurisdiction over it as an admin case because we feel that there might be a sexual harassment case. So what we did was we immediately issued a preventive suspension order to the two being accused by Mr. Sandro Mulak. And now we are waiting for their reply because, of course, we follow the procedures of due process. We will conduct a fair and thorough investigation. Noong unang lumapit ang pamilya Mulak kay Attorney Gozon Valdez, humiling daw sila ng extreme confidentiality dahil sensitibo ang issue. Hinarap nga po ng inisalat sa akin yung, pero, at nag-apologize po sila sa akin. Nag-sorry sila sa akin, kaya ko kayong patawarin pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Nilinaw ng pamilya Mulak na hindi kasama ang GMA Network sa reklamo nila. Tutulungan niyo po ang hustisya, hindi po si Sandro ang hustisya na makuha po ang hustisya. Opo. Of course, Your Honor. Ayon sa NBI, sinapina na rin nila ang dalawang inirereklamo. Inimbitahan din sa pagdinig ang iba pang media network, kabilang ang ABS-CBN, TV5 at IBC13, pati mga talent agency. Siniguro nilang meron din silang mga polisiya sa mga kaso ng sexual harassment. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Emosyonal na humingi ng tawad si Angelica Yulo sa anak niyang si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo kaugnay sa kanilang di umano pagkakaintindihan. Nakatutok si Mariz Umali. Emosyonal si Angelica Yulo nang humarap sa media at iparating ang mensahe sa anak na si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Patawad, anak. Nagsalita si Ginang Yulo isang araw matapos maglabas din ng saloobin si Kaloy tungkol sa kanilang di pagkakaunawaan ng ina. Walang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat miyembro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, maingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Ako ay isang ina na saktan. Dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Humingi ng tawad si Ginang Yulo sa masasakit na salitang nabitawan kay Carlos, pati ang pagpunan niya sa nobya nitong si Chloe. Kung mali man ang naging pagpuna ko sa nobya mo,
humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Mapagda ka na, kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo, hindi na pwedeng bawiin ang nasabi. Ang amin lang, handa na ako at ang papa mo mag-usap tayo ng bukas ang loob na may pangunawa anumang oras na handa ka pag-uwi mo upang maayos ito. Ang isang sinabi ni Kaloy na ugat ng di pagkakaunawaan sa ina ay dahil nagalaw umano nito ang pera ng anak. Pero tumanggi na si Ginang Yulo na sagutin ang tungkol sa bagay na ito. At kung may tsansa pa ba niyang tanggapin si Chloe, kami na lang po ang magdi-discuss niyan sa family namin, in private po. Sana respetuhin po niyo. Gayunpaman bukas daw ang ina na pag-usapan ng personal ang mga bagay ng walang galit kung nanaisin ang bumalik ni Carlos. Iintindihan ko na maaaring tignan ng iba na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng isyu. Hindi manumantong sa pagkabuo ng pamilya naway maipanatili natin ang respeto sa isa't isa at sa dignidad ng pamilya. Kung hindi man tayo magkaayos, sana sa pagdating ng panahon, maunawaan ang aking panig, intensyon at hindi ang ingay. Dagdag na mensahe niya kay Kaloy. Kaloy, congratulations sa iyong tagumpay. Mahal na mahal ka namin lahat. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Political charter change ang isinusulong ng isang pisa ng Pangulo sa Kamara. Sa kanyang panukala, gusto niyang gawing 5 taon ang termino ng mga kongresistang tulad niya mula sa kasalukuyang 3 taon lamang. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Political charter change ang pakay ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba nang inihain niya ang resolution of both houses 8. Sa panukala ng pinsa ng Pangulo, gagawing 5 taon ang kasalukuyang 3 taong termino ng mga kongresista. Papayagan din sa panukala ang mga kongresistang tulad niya na magsilbi sa 2 magkasunod na termino o aabot ng 10 taon. Sa ngayon kasi, kahit 3 magkakasunod na termino ang pinapayagan, umaabot lang yan ng 9 na taon. Sabi ni Barba, sa ganitong paraan, may pagpapatuloy ang mga proyekto nila at mababawasan ang gasto sa mga eleksyon. Yes, kasi perang kakatipid tayo ng pera. Every 3 years, gawin mong twice na lang in 10 years. Alam kaya ng pinsa ni Barba na si Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol sa inihain niyang resolusyon? No, I've been wanting to file this since 2019. Bagamat na i-refer na ito sa komite, sinabi ng chairperson nito na hindi pabor ang liderato sa panukala dahil economic amendments lang ang gusto nitong isulong. Pangamba ng House Majority Leader, mahati ang taong bayan at pagdudahan ng motibo ng panukala bilang pansariling interes, puntong sinang-ayunan ng iba pang kongresista. It will be self-serving sa amin. Pinapasa namin yan. Siguro mas maganda yan kung magte-take effect yan after ng mga terms namin para hindi naman pa kami maakusahan. Yes, of course, it will look like self-serving but it causes a lot of disruption when it's every 3 years. Nauna nang inaprubahan ng Kamara ang 2 resolution of both houses para sa economic chacha. Sinisika pa namin kunan ng reaksyon ang Pangulo at Senado. Pero nauna nang sinabi ni Senate President Chis Escudero na hindi prioridad ng Senado ang chacha. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Inaasahang mapapabilis pa ang pagtatayo ng mga pabahay matapos aprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Sovereign Guarantee. Ayon po sa Department of Human Settlements and Urban Development, dahil sa Sovereign Guarantee, mismong National Housing Authority at Social Housing Financing Corporation ang uutang sa pribadong sektor para sa pondo ng programa. Magbibigay rin umano ang gobyerno ng subsidy sa interes sa mga housing loan sa Pag-ibig. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang pagpapatayo ng mga housing unit sa iba't ibang lugar sa bansa. Kasi po yung nakaraan pong ang ginamit namin private money ay napakabagal po ng pasok po ng pondo.
Since po uutangin naman po din to, kaya po ang naisipan na po namin ang uutang na po ang gobyerno na rin para mapabilis po at mapast-track po ang pagtayo ng construction. Kukonsulta ni Pangulong Bongbong Marcos si two-time gold medalist Carlos Yulo kaugnay ng pagpapalakas ng sports program sa bansa. May gusto rin siyang itanong kay Carlos pag-uwi nito. Nakatutok si Ian Cruz. Dahil sa pambihirang galing na ipinakita ni two-time gold medalist Carlos Yulo sa Paris Olympics, may mahalagang tanong si Pangulong Bongbong Marcos sa kanya kapag nagkita sila. Ang interest ko, dumami ang medalist kagaya niya. Anong kailangan gawin? We have to change the organization? How do we, kung it needs to be funded? Pagka nagkita kami, itatanong ko sa kanya, ano pa maitutulong ng pamahalaan para mas dumami ang ating mga medalist sa Olympics. Sa loob ng 100 taong pagsali ng Pilipinas sa Olympics mula noong 1924, mayroon pa lamang 17 medalyang napanalunan ng bansa, 3 dito ang ginto. Ang 2 gintong medalya ni Yulo, dagdag sa unang gintong napanalunan ng weightlifter na si Heidelin Diaz noong 2020 Tokyo Olympics. Naniniwala ang Pangulo na may maiaambag si Yulo sa pagpapabuti ng sports program ng bansa. I think he will continue to greater heights in sport. Dahil matagal na siyang world champion eh. Ngayon, nakita natin ang tulay ng kakayahan. And again, I think he will be the best person to ask what else it is that we can do. Nakapanayam ang Pangulo sa dinaluhan niyang pagtitipon kanina sa Masantol, Pampanga. Kasama niya roon ang mga lokal na opisyal at DPWH para sa inaugurasyon ng unang phase ng Major Flood Mitigation Project na pinondohan ng South Korean government. Inaasahang makakatulong ito para maibsan ang pagbaha sa Masantol, Macabebe, Minalin at Santo Tomas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PhilHealth, Kamara at pati mga opisyal ng airport. Ang sagot ng mga binatikos na ahensya sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Isang mensahe para sa aniyay mga kapatid na Muslim ang inilabas ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Facebook page. Tugon niya ito sa naunang pahayag ng 6 na Muslim tribes na nangakong magbibigay ng suporta pang-seguridad sa bise kung kakailanganin niya ito. Pero bukod dyan, naglahad din ng mga puna laban sa gobyerno ang Vice-Presidente. Sabi niya, tumitindig dapat ang Pilipinas laban sa panghimasok ng mga dayuhan sa domestic affairs ng bansa. Ang Pilipinas daw ngayon ay dali-dali umanong yuyuko at susunod sa kagustuhan at pangingialam ng dayuhan gaya ng International Criminal Court o ICC. Dagdag pa niya, ang Pilipinas na dapat pinamumunuan ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad, pinamumunuan umano ngayon ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Pinuna rin ni VP Sara ang paggamit ng pondo ng PhilHealth sa mga bagay na wala raw kinalaman sa kalusugan. Dapat daw totoong mapapangalagaan ng healthcare system ang kalusugan ng mga Pilipino. Matatanda ang naging kontrobersyal ang pagsasauli ng PhilHealth ng halos 90 billion pesos sa national government para pondohan ang unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2024 national budget. Handa naman daw na magpaliwanag ang PhilHealth kay VP Sara kung kinakailangan. Wala umanong masasakripisyong benepisyo para sa mga Pilipino. Siguro po mas maganda nga na makausap din namin siya at para po mas maipaliwanag din ang programa ng PhilHealth at kung ano po ang mga plano. Huwag pong mag-alala ang ating mga kababayan sapagkat patuloy pa rin po naman ang pagpapataas at pagpapalakas ng ating mga benepisyo. Pinuna rin ng Vice-Presidente ang mga mambabatas ng Kamara na imbes daw na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit na sumausaw sa isyu ng iba. Partikular niyang binanggit ang usapin ng kakulangan ng pulis para sa lumalaking populasyon ng bansa. Ang kakulangan daw ng pulis ay hindi malulutas sa kanilang lifetime. Matatanda ang binawasan ang police security ni VP Sara dahil ayon sa PNP, kailangan sila ng PNP para sa police visibility sa National Capital Region. Pinasaringan din ng BC ang mga opisyal daw ng airport na tikom ang bibig sa banta ng seguridad at hindi man lang umano nagsagawa ng investigasyon tuwing may banta
Hinalimbawa ng BC ang pagsasapubliko ng video at flight details at iba pa ng mga pasahero maging menor de edad. Hininga namin ng reaksyon ang Manila International Airport Authority pero wala pa silang sagot. Matatanda ang nakuna ng video ang departure ng pamilya ni VP Sara papuntang abroad kamakailan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, update po tayo sa 3 low-pressure area na namataan kahapon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung 2 magkalapit na LPA, nag-merge o nagsanib po yan at naging isang LPA na lamang. Pero wala pang 24 oras, agad din itong nag-dissipate o nalusaw. Ang isa pang LPA sa labas ng PAR, lumakas naman at na-develop bilang bagyo. Huli itong namataan sa layong 2,105 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, maliit ang posibilidad na pumasok pa yan sa PAR. Maaari kasing pahilaga ang maging pagkilos nito at patuloy na lalayo sa ating bansa. Baga namang humina ang habagat. Kumpara nitong mga nalipas na araw, umaabot na lang yan sa northern at central Luzon. Ang natitirang bahagi ng bansa, posible namang makaranas ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansang umaga pa lamang ay may ulan na sa ilang bahagi ng Ilocos Provinces bandang tanghali. Hanggang hapon at gabi, mas marami ng uulanin kasama ang iba pang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. May malalakas na ulan sa ilang probinsya, kaya maging handa pa rin sakaling magtuloy-tuloyan at magkabaha. Sa mga taga-Metro Manila, magdala pa rin ang payong kung may lakad bukas dahil posible rin ang ulan, lalo sa hapon o gabi. Kahit hindi na naabot ng habagat, may tsansa pa rin ang ulan sa Visayas at Mindanao dahil sa thunderstorms. Tila ipinagdiriwang na ni 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang kanyang historic win sa pamamagitan ng pagpasyal nila ng kanyang nobya sa City of Love. Hinihintay naman siya ng kanyang mga kababata sa Maynila na proud sa layo ng kanyang narating. Nakatutok si Oscar Oida. Nag-explore sa City of Love kasama ang kanyang mahal, si 2-time Paris Olympics gold medalist Carlos Yulo. Ifinlex nila ni Chloe ang 2 niyang medalya habang nasa likod nila ang sikat na Arc de Triomphe. Through God's grace, talagang Carlos and Chloe made it, kaya naman deserve ang bakasyon. Ang POV ni Chloe, pinusuan ng libo-libong netizens. Namasyal din sila sa Disneyland Paris. Sabi pa nga ni Carlos, his inner child is happy. Dahil sa kanyang inukit na kasaysayan, marami na ang sumusubaybay kay Carlos at mga na-inspire na gumawa ng fan art. Merong leaf art kung saan bida siya. Aliw naman ang ideya ng isang netizen para sa isang magazine cover kung saan tampok si Carlos at kapwa Olympic gold medalist niyang si Heidelin Diaz. Ang Carlos Yulo fever, damang-dama rin dahil sa look-alike umano ni Golden Boy. Meet Andre, na di sa gymnastics gumagawa ng pangalan, kundi sa bodybuilding. Pag lumalabas po ako, pag nagpupunta po ako mall, napagkakamalan po talaga ako na si Carlos Yulo. Masarap sa feeling kasi parang feeling ko Olympia na rin po ako. Eh kung galaw Yulo kaya, imbis na kamukha lang. Dito sa Leveriza sa Maynila, kung saan lumaki si Carlos, panay na rin ang tumbling ng mga bata. Para magaya nila, maging ano nila, gumanda din ang buhay nila, ma-achieve nila yung nangyari kay Yulo. Nakipagkwentuhan din tayo sa mga nakalaro ni Kaloy nung bata pa sila. Kalaro lang namin Block 1, 2, 3. Yung yayakapin ka po. Tapos babanggitin mo Block 1, 2, 3. Gumagawa lang ng mga foam. Tapos kanya-kanya na po na tumbling yan. Tapos minsan maakit lang po sa mga puno-puno. Yung, di ba, mga ngaroling po. Tapos after po niya kumanta, gagamitin niya po yung pagtatumbling niya. Proud silang lahat at excited na para sa homecoming parade ni Yulo na dadaan mismo sa kanilang lugar kung saan nagsimula ang pangarap ng double Olympic gold medalist. Parang may gusto talaga siyang marating ba? Kasi nakikita niya yung mga ibang mga nag-gym. Inano na niya yung parang inspirasyon niya yung mga tapos pinagtiyagaan siya ni Boy, yung lolo.
Ngayon, si Yulo na ang pinakamagaling sumirko sa mga laking liberisa. Pero kung makakalamang man daw sila, Papugian lang siguro. Papugian lang. Joke lang, joke. para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Humingi ng sorry si BTS member Suga dahil sa drunk driving incident. Sa isang post, sinabi ni Suga na nahulog siya sa kanyang electric scooter habang nagpa-park sa labas ng kanyang bahay. May dumating daw na pulis at doon na siya napansin na amoy alak. Wala naman daw nasaktan o na-damage na property. Pero nagmulta siya at kinumpiska ang kanyang lisensya. Nakibahagi si Kapuso Mom Cherie Solomon sa isang event para sa mga mommies sa Quezon City. Dito, shinare niya kanyang personal experiences at nagbigay din ng pieces of advice kung paano i-handle ang stress as a parent. Para kay Cherise, hindi talaga madali ang papel ng isang ina, pero masarap at fulfilling. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Lo. Masisilayan na natin ang veteran actor Joel Torre kasamang MMFF 2024 Best Child Actor na si Ewan Micael sa heartwarming Netflix film na Lolo and the Kid. Kwento ni Ewan, natakot pa siya noong una sa kanyang tito Joel na masaya at kwela pala kasama sa set. Very proud naman si Joel kay Ewan dahil nakikita niya raw ang sarili bilang child actor noong kanyang kabataan. Off-limits muna sa kani-kanilang gadget sina Sofia Pablo at Alan Ansay habang nagtitaping para sa upcoming series na Prinsesa ng City Jail. And as a certified Gen Z, kinaya kaya nila? Makichika kay Lars Santiago. Literal na naka-DND o Do Not Disturb sa social media sina Sparkle Star, Sofia Pablo at Allen Ansay kapag nasa taping sila ng upcoming series na Prinsesa ng City Jail. Off-limits muna kasi sa gadget dahil bawal ipasok o gamitin ang cellphone sa loob ng bilangguan. Pero ang certified Gen Z na sina Sofia at Allen, di raw nalungkot, kundi mas appreciate pa raw ang magandang nagagawa nito sa kanila. Saya rin pala na walang phone sa set. Kasi mas nabubuo yung bonding. Lahat kami talagang nag-uusap-usap, walang nagpo-phone sa gilid. Pag wala kang phone, parang ang tagal ng oras. Yes. Kasi parang di mo naman malaya, nag-Instagram ka lang, nag-ano ka lang, Yes. naka 30 minutes ka na. Parang ang bilis mo wala ng oo, oras. ang bilis. Kumpara sa kwentuhan lang. Masayang ibinalita ng Team Alfia na marami na silang episodes na natapos para sa Prinsesa ng City Jail. At sobrang na-enjoy raw nila ang pakikipagtrabaho sa kanilang co-stars sa upcoming series sa Afternoon Prime. Haba na rin, Tito Lar. 39 days na tayo. Kami ni Radson, yung kulitan namin, kumbaga sinasabi ni Direk na, yan, dapat ganyan. Parang totoo na yung nangyayari. Actually, may Buo time na. po na napagalitan kami. Well, hindi ka kasama doon. Nakasama doon. Napagalitan kami ni Will tsaka ni Miss Minnie. Kasi tawa kami ng tawa. Kasi nagjo-joke si Miss Minnie, tapos hindi kami makarecover ni Will sa joke. Kabilang naman sina Sofia at Allen sa young celebrities na nagsilbing hosts sa idinaos na Anak TV Cinebata Awards, kung saan binigyan ng parangal ang mga panuuring likha ng mga kabataan. Nakikita namin yung mga efforts ng mga kabataan. At the same time, natatanong namin sila kung paano nila ginawa yun. Super natutuwa ako while doing it kasi ang daming aspiring na mga young directors and nakaka-relate po kami ni Alan kasi plano namin i-take up yung course na yun for college. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Pag-iisahin ang pagdinig ng Kamara sa mga isyu kaugnay ng pogo, iligal na droga at extrajudicial killings. Kabilang na sa mga imbitahan sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Jonathan Andal. 4 na komite na ng Kamara ang didinig sa isyu ng pogo, illegal na droga at extrajudicial killings o EJK. Magkakaugnay umano kasi ang mga ito. And there are common denominators sa buying of properties, mga corporations owned by Chinese.
Yung mga drugs entered in our country, all Chinese. Yung pogos that we encountered a lot of criminal elements perpetrated by Chinese. Of all these orders, nagbunga noong mga extrajudicial killings, di ba? That intertwined with drugs. Kabilang sa mga iimbitahan para matanong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. To shed light on all the issues pertaining do sa issues ng public order and safety, na compromise ba yung ating national security. He issued Executive Order number 13, transferring the authority of CESA to conduct yung mga online gaming to PAGCOR. Kaya kumalat yung Pogo dahil doon sa EO13. Ang question nga ngayon is, dapat malinaw kung ano talagang, kung sino ang mananagot dito sa national level. He has to answer that. Si Duterte lang din umano ang makakasagot sa mga tanong nila kaugnay kay Michael Yang na kanyang economic advisor noon. Ipinaaresto ng Kamara si Yang dahil sa ilang beses na hindi pagdalo sa mga pagdinig. Kaugnay ng mahigit 3.2 bilyong pisong halaga ng illegal na droga na nasabat sa Pampanga noong nakaraang taon. Itong Michael Yang ngayon, konektado sa lahat. Pogo, drug, yung mga Chinese national pretending to be Filipinos. Yung mga tao doon, konektado sa kanya. May impormasyon din umano silang natanggap na ang pera raw sa Pogo ginagamit daw na pambayad sa mga pulis na nagkakasa ng EJK. Nalaman namin, nanggagaling yan sa Pogo money. Nanggagaling sa gambling money yan. Bukod kay Duterte, iimbitahan din si Senador Bato de la Rosa at Attorney Harry Roque. Hindi ito politika, hindi ito related sa political persecution. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni De La Rosa at Roque habang tumanggi namang magkomento ang abogado ni Yang na si Atty. Raymond Fortun pero nauna nang itinanggi ni Yang ang koneksyon niya sa Pogo. Sa hearing kanina, humarap ang isang tauhan ng Pogo sa Porac na mula sa pagiging receptionist na may 17,000 pesos na sweldo ay prinomote bigla bilang corporate secretary nang hindi raw alam ang totoong trabaho. Ang pagkakaalam ko po is parang clerical work lang po siya na magsasign po ng mga paper. So, corporate secretary ka, incorporator ka, pero wala kang share, correct? Wala po. Pinakontempt siya ng komite dahil sa hindi raw pagsasabi ng totoo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hindi nilubayan ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea na namigay ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino. Nag-radio challenge pa nga ang China. Nakatutok si Rafi Tima. Sa layong humigit kumulang 150 kilometro mula sa Palawan, ito na raw ang isa sa pinakamalapit na pagsunod ng isang Coast Guard ship ng China sa nagpapatrolyang barko ng BIFAR. Mula Escoda Shoal, sumunod ang CCG-21551 sa BRP Dato Pagbuaya sa pagbisita nito sa Lawak at Patag Islands. Hanggang sa pagtungo nito sa Iroquois Reef hanggang sa mismong Recto Bank kung saan muling namigay ng krudo ang BIFAR sa mga mangingisdang Pinoy. Lumapit pa nga ng ilang daang metro ang Chinese Coast Guard ship para malapit ang kunan ng video at litrato ang isinasagawang operasyon ng mga tauhan ng BRP Dato Pagbuaya. Pasok ang Recto Bank sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ang lugar na sinasabing mayaman sa langis. Hanggang sa pagalis ng barko ng BIFAR, sumunod pa rin ang CCG ship kahit pabalik na ito sa direksyon ng Bataan kung saan ito nakabase at bumuntot magdamag sa BRP Dato Pagbuaya. Dito na nagdesisyon ng crew na mag-issue ng radio challenge sa dayuhang barko. In accordance with the international and Philippine national laws, you are within the Philippine EEZ and Philippine mainland. You are conducting illegal activity under Philippine laws. Be advised to stop your current actions. Your actions will be reported and will prejudice our country's relations. Please review your chart over. Sa halos 10 araw ng pagpapatrolya ng BRP Dato Pagbuaya sa West Philippine Sea, ganito kahigpit ang ginawang pagbabantay ng China Coast Guard. Hindi man sinubukang harangin at pigilan ng resupply operation, mahigpit namang sinundan ng rubber boat at paulit-ulit ang radio challenge ng China sa Coast Guard. Gayunman, hindi rin ito mapipigil ang operasyon ng PCG at BIFAR na pagbibigay suporta sa mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Bagay na kasing halaga ng patuloy na pagbabantay ng mga tropang Pilipino kahit sa pinakamaliliit na isla sa karagatang ito. Maliit man itong Patag, isa sa pinakamaliit na isla na inuukupan ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Mahalaga daw ang mga ganitong istruktura sa paggigate ng bansa na ang bahaging ito ng karagatang malapit sa Palawan ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas.
Mula rito sa Patag, sa Kalayaan, ako si Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Harshest place to be. Ganyan inilarawan ni EJ Obiena ang kanyang 4th place finish sa men's pole vault ng 2024 Paris Olympics. Sinagot na rin ni EJ ang mga katanungan tungkol sa posibleng pagsabak pa niya sa 2028 Olympics sa Los Angeles. Nakatutok si Maki Pulido. Mula sa 11th overall place noong Tokyo Olympics 2020, lumipad sa 4th place overall ng men's pole vault ng 2024 Paris Olympics si EJ Obiena. Malaking tagumpay yan na ikinatuwa ng maraming sumusuporta sa kanya. Pero sa isang post, humingi ng sorry si EJ at tinawag na harshest place to be ang 4th place sa sports na may 3 lang na podium finish. Nanghihinayang man at hindi nakapagmedalya, espesyal pa rin para kay EJ ang naging laban lalo't pagkakataon nitong nasamahan siya ng kanyang mga magulang sa Paris Olympics. I would have wanted, of course, to share a medal with them. Try and have a full circle, but didn't happen. Nang tanungin kung lalahok siya sa susunod na Los Angeles Olympics 2028, naging emosyonal si EJ. Gusto raw kasi niyang maging buo muna ang kanyang kalooban. Tatapusin daw muna ni EJ ang mga natitirang pole vault tournaments ngayong taon at saka ipraprioridad ang kanyang kalusugan na matagal nang naisantabi. May iniinda kasi siyang back injury mula 2022. Sa tindi nga ng sakit sa kanyang lumbar spine o mababang bahagi ng likuran, hindi raw makapag-pole vault ng maayos si EJ 2 linggo bago ang Paris Olympics. Kwento ng kanyang kaibigan ni si Michael James Lafferty, sa halip na umatras sa Paris Olympics, naghanap sila ng medical procedure para pansamantalang mawala ang sakit. It got so bad and he couldn't even run. 10 days before the Olympic Games, he's not even vaulting. The fact that he competed, in my opinion, is amazing. The fact that he came in 4th is beyond amazing. Pero hindi ito ginagamit na dahilan ni EJ kaya't hindi nakakuha ng medalya sa Paris Olympics. I think it did affect me, but not on the competition day. It affected my preparation going in. It affected my consistency. It affected, I think, my overall program going into Paris. Sa ngayon, one day at a time, sabi ni EJ. The reason why I can't give you guys the answer that you guys, I think, wants to have is just that I don't want to lie. I need to understand that it's going to be another 4 painstaking years that I need to focus everything and live this life. And yeah, it takes a little bit of thinking to understand that. And I think I need to give myself time. And so the decision is pretty big. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.